Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Sa araw na ito, ang share ko po sa inyo ay sa aklat ng Nahum. Ang aklat ni Nahum ay isang aklat na isinulat ni Propeta Nahum sa lumang tipan ng Biblia. Ito ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa pagbaksak ng lungsod ng Nineveh. Ayon sa kasaysayan, ang Nineveh ay naging tanyag bilang isa sa mga lungsod na naging tirahan ng mga hari ng Assyria. Ngunit ito'y isang malupit na lungsod. Sa aklat na ito, makikita natin ang puot ni Yahweh sa Nineveh. At sa pamamagitan ni Propeta Nahum, ipinahayag ni Yahweh ang kanyang paghihiganti at pagpaparusa sa mga kaaway. Pinaalam niya na ang Panginoon ay galit sa kasamaan ng Nineveh at maghahatol sa kanyang paghihiganti. Ibinahagi ni Nahum ang mga katangian ng Panginoon bilang makatarungan at makapangyarihan. At inuudyukan niya ang mga tao na magbalik loob sa Diyos. Di bali po, may 3 points po ako ibabahagi sa inyo. Ang una po, ang Diyos ay mapanibugho. Nakikita po natin ito sa verse 2 and 3. Si Yahweh ang Diyos na mapanibughuin at mapaghiganti. Si Yahweh ay mapaghiganti at napupuot. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin sa kanyang mga kaaway at kanyang pinaparusahan. Ang ibig sabihin ng mapanibughuin ay seloso. Ang Diyos ay maaring magpagbahayag bilang isang seloso o sa ilalim ng konteksto ng banal na kasulatan. Sa talata nagpapakita na ang Diyos ay mapanibugho o seloso, lalo na kapag ang kanyang bayan ay naglilingkod sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Katulad ng ginawa ng Nineveh na hindi nagustuhan ang kanilang ginawa dahil sa kanilang ang atensyon ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan na sa kabila ng pagliligtas at pagmamahal na ipinakita ng Diyos, pero ang nakakalungkot sa ibang Diyos-Diyosan pa rin sila sumasamba. Kaya naman, nagalit ang Panginoon dahil sa patuloy nila pagkakasala at pagsaway sa Diyos. Gayunpaman, ito ay isang paglalarawan na ginagamit upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi lamang seloso, siya rin ay mapagmahal, mapagbigay, handa magbigay ng mga biyaya at pagpapatawad. Ang nais ng Diyos, siya lamang ang unahin natin at maging priority natin sa ating mga buhay. Sinasabi nga po sa Mateo chapter 22 verse 37, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang ibig sabihin ng buong puso, ito ay naglalaman ng physical na puso, hindi lamang lang ang kabuuang damdamin at pagmamahal. Ibig sabihin, tayo ay dapat magmahal sa Diyos ng buong katapatan at dedikasyon. Buong kaluluwa, ito ay tumutukoy ng ating spiritual na aspeto. Dapat nating ibigay sa Diyos ang lahat ng ang ating pagkatao, hindi lamang ang physical na bahagi, kundi pati na rin ating kaluluwa. Buong pag-iisip, ito ay pag-aalay ng ating isipan sa Diyos. Dapat nating gamitin ang ating katalinuhan at pag-iisip upang sundin ang kanyang mga utos at plano. Sa kabuuan, ang pahayag nito ay nagpapakita na ang pag-uugnay natin at pagmamahal natin sa Diyos. Ang pangalawa naman po, ang Diyos ay makatarungan. Makikita po natin ito sa verse 3. Ang Panginoon ay hindi madali magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na paparusahan niya ang nagkasala. Ang Diyos ay tunay na makatarungan, hindi niya kinalilimutan ang mabubuting gawa at pagmamahal na pinakikita natin sa pamamagitan ng paglilingkod ng kanyang mga lingkod sa kanya. Siya ay ang Diyos na hindi madali magalit at araw-araw na pinakikita niya ang kanyang mga habag. Awa, nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao, ngunit alalahanin natin na siya din ang Diyos na hukom at na makatarungan. Dahil ang lahat ng mga ginagawa ng mga tao ay pinagsusulit sa kanya, siya ay magpaparusa sa masama nagpapatuloy nagkakasala na walang pagsunod sa kanya, katulad na ipinakita ng bansang Nineveh na hindi nila kinilala ang Diyos, nagpatuloy sila sa kasamaan, kaya naman ang Diyos ay nagalit sa kanila. Kaya nga po sinasabi sa verse 6, sino ang makakatagal sa mga tinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya. Kaya ito ang babala sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit siya ang Diyos ay nagpaparusa rin. Kaya huwag po natin samantalahin ang habag na pinagkaloob niya sa atin. Sa bawat pagkakataon, pinaranas niya at pinaramdam niya ang kanyang pag-ibig at mayamang biyaya sa ating buhay. Kaya sundin po natin ang mga kautusan ng ating Panginoon Kristo upang hindi po tayo maparusahan. Tanging ang Diyos lang po sundin po natin
Ang Diyos po ay mapagmahal. Kaya po mga kapatid, patuloy po natin mahalin, ialay po natin ang ating mga buhay sa Kanya. Ang pangatlo naman po, ang Diyos ay matibay na kanlungan. Ang Panginoon ay mabuti, matibay, siya ang kanlungan sa oras ng paghipitan at inaalagaan niya ang mga nanalig sa Kanya. Kaya nga po sinasabi sa awit chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan na handang sumaklolo kung may kaguluhan. Sa mga oras po ng may pag-aalala at pangangailangan, maaari nating ipagkatiwala sa ang ating sarili sa Diyos bilang ating kanlungan. Dahil siya ay handang tumulong sa lahat ng oras, kagipitan at inaalagaan niya ang lahat na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Ito ay pangako ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Siya ang Diyos na laging handa upang tayo po'y palakasin, tulungan. Siya ang ating matibay na kanlungan. Siya ang Diyos natin, laging handang tumulong sa bawat ito sa atin. Kaya wala na po dapat tayong tawagin kundi ang ating Diyos lamang. Kaya nga po sinasabi po sa mga awit chapter 62 verse 7, ang kaligtasan ko'y aking karangalan. Kaya buhat sa Diyos na sa Kanya lamang siya malakas kung pagtanggol, matibay na muog ang aking kanlungan. Napakahalaga na sa panahon na tayo ay napapaghinaan, lalo na nawawalan ng pag-asa, bigkasin natin ang salitang ito ay declare natin na mayroon tayong Diyos na nagligtas sa atin at siya ang ating matibay na tagapagsanggalang, matibay na muog at ang kanlungan ay tiyak na mapagtagumpayan natin lahat ng ating mga paghihirap, anumang hamong sa ating buhay. Ito po yung mapagtagumpayan natin dahil kasama po natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan sa ating buhay. Kaya ang buhay po natin, tanging alay po natin sa ating Diyos. Siya lang po ang paglingkuran po natin, wala na pong iba. Kaya napakasarap po na ang buhay po natin habang tayo nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Siya lang po, sa Kanya lang po natin ialay. Siya lang po ang ating paglilingkuran, wala ng iba. Ang aking pong conclusion, ang Diyos natin ay buhay at tunay na mapangyarihan. At kaya niyang gawin ang lahat. Kaya kung nating iisipin ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa lahat ng ating ginagawa at alam natin na ang Diyos, tayong lahat ay balang araw na magsusulit sa Kanya lahat ng ating ginagawa sa mundong ito. Kaya pilitin po natin na sumunod at mamuhay na may katapatan sa Diyos upang hindi po tayo mapahamak, kundi tanggapin po natin ang lahat ng Kanyang kautusan upang hindi po tayo maparusahan. Ang Panginoon po ay handang tumulong sa Kanyang mga anak na nahihirapan upang para hindi po natin matanggap ang kaparusahan. Tanging ang Diyos po ang sundin natin at paglingkuran sa ating buhay. Habang nandito po tayo sa ibabaw ng mundo, ang Diyos lang po ang sundin natin. Maraming salamat po. God bless you all po.